Welcome sa Friday Calls, ang podcast kung saan hihimay-himayin at pag-uusapan natin ang values and beliefs ng isang modernong Pinoy. Friday na naman! Naku, alam niyo na ibig sabihin yan. Shabu! Salamat, Jesus! At biyernes ulit! Hindi ko talaga maseryoso. Welcome to another episode of Friday Calls. Diyos ko Lord, si Janine to. Andito pa rin ako, si Jorem. This is DK or Dick, whatever you wanna call me. And ako, si Karen. Iisa lang ang pangalan ko. Ay, Diyos ko. Itong topic natin ngayon, isa to sa pinakaayaw kong mindset ng mga Pilipino. Colonial mentality. Para sa mga mahal naming listeners dyan, part 1 pa lang to. Kasi tulad ng ibang naging topics sa episodes natin, tsaka yung mga future topics natin sa future episodes, ang broad din nitong colonial mentality. So sa next coming episode, yung part 2 naman, yung pag-uusapan natin. Isa na natin, sumasakit na yung ulo ko. Ngayon pa. Tsaka nakita ko na naman kasi Karen. Stress na naman ako. Pero yun nga. Bago ako kayo isa-isang tanungin, unahin ko na yung sarili ko kasi sobrang guilty ako na meron akong colonial mentality. And gusto ko i-share sa inyo tsaka sa listeners kung paano ko nasabi na meron din ako ng mindset na yan. Hindi po ako in denial. Alam nyo to, Diyos ko, hindi na ako magmamalinis. Isa talaga to sa biggest sign na may colonial mentality ka. Hindi mo lang alam. Kape or coffee shops. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Bakit? Love na ni mama ang kape. Tsaka alam nyo, pag ako nagaya magkape, matik, saan? Starbucks SB, agad. oo. Starbucks Ay, na Starbucks agad. na nga pala ngayon. No? Oo, hindi na SB yung tawag. Hindi na SB. Ano yun? Ayun, naalala ko may mga friends na nagsabi sa akin. Kahit itong si Jerem Yeah. Sinabi din niya to sa akin na, wala, hindi ko alam paano or ano orderin ko. Kasi first time mo mag-Starbucks, no? Mukha kang tanga. Oo, naalala ko yung time na yan. Hindi lang ikaw yung nagsabi, wala, hindi ko sure, friend. Sabi ko sa kanya dati, friend, ano yung ano? May sugar level din ba dito? Sugar level. Milky. Machato. Hindi niya alam. Hindi lang ikaw, promise. Hindi lang ikaw yung friend ko na nagtanong sa akin or nagsabi sa akin. Kasi hindi lang din naman ikaw yung first time kong dinala doon. Yung first time nila. Siguro talaga ako, recruiter talaga ako. All this time may commission ako sa Starbucks. Hindi niyo alam. May special akong card. The more Open-minded ka ba? the more na dinadala ko yung mga first timer doon. Ayun, isa lang yan. Isa lang yung coffee drinking habits ko. Pero ito yun talaga yung pinaka-guilty ako eh. Kasi parang sobrang bihira ako nag-coffee shops na local sa Pilipinas. Once or twice in my entire life. Pero noong time kasi nasa Pinas din kami, hindi siya mas talamak. Balita ko mas talamak na daw ngayon yung local coffee shops eh. Sa true pala yung mga nababalitaan sa Batis. Pero ayun nga, isang example ko personally, how I prefer international coffee chains and brands compare sa local brands and shops sa Pilipinas. So ayun, tanungin ko na kayo. Kayo din ba? Guilty din kayo na merong colonial mentality? Yes, queen. Gano'ng kalala? I-rate niya yung parang sugar level. Yung mga ganong rating. Tsaka magbigay kayo ng examples. Paano niyo nasabi na kayo din may ganitong mindset? Nakanakaran kasi gusto na kitang tapusin kanina. Hindi pa nga siya nagsasalita. Tatapusin agad. Tahimik niya. I love it. Ganito pala yung feeling ng merong may inis sa'yo, pero alam mo, naiinis sila sa existence mo kasi hindi ka mamatay-matay. I love it. I love the feeling. It boosts my ego talaga. I love it. Punyeta ka. So, sugar level po, ma'am, 50. Tapos yung ice po, less ice. May balas. Oo. Meron po bang pearls yung Java chip? Social ka pa, no? Order kang mocha. Order ka ng kape mocha. Tsaka yung cappuccino. Oo. Cappuccino, gago. Anyway, i-cancel niyo na po si Janine. Siya lang yung may ganong mindset. Kasi for me, ako hindi. I never felt it. Perfect. Parehas talaga kayo dyan. Hindi ka parehas talaga kayo sa Guitarius. Yung dalawa. Charot. The joke lang po. Oo naman. I think lahat tayo naramdaman to kasi it's a culture that has been passed down from a long history. Deep-rooted siya
Pero personal experience ko siguro is me being an OFW here in Dubai. I think yun yung best example niyan. Dito kasi mararanasan mo na makihalubilo sa iba't ibang nationalities. Dubai is a home for multiple nationalities nga, and especially Westerners. Ito na tayo, ang mga kalaban ko. Kalaban ko online and offline. Okay. Hindi naman. I mean, kasi sa trabaho, mas preferred ang whites as managers or supervisors compared to people of color. Regardless kung extensive ang experience mo sa posisyon na yun. When I got here, I got used to being looked down on just because I'm a kabayan. I feel like I had to work harder than my expat colleagues, pero I don't get the recognition for it, nor I am given the chance, to apply for a higher position. Kasi nga, kabayan ka lang. True. Pero if someone from the ME, the Middle East, or like a Westerner, basta commending lang sila, top 3 times na ng sahod ko yung sahod nila, Oo. So, commending lang Actually, sila. totoo yan. Diba? I mean, siguro this experience is, you can say, a bit isolated, no? Siguro ako lang yun, naka-feel. Pero, in a way, no, napapaisip kasi ako kapag napupunta ako sa sitwasyon na yun. Alam mo yun, napapaisip ako na tayo na naman kasi, ba't naman kasi mga kabayan dito, di magaling mag-English, kaya nadidiskrimina tayo. Alam mo yun, kahit na may masipag ka magtrabaho, dahil sa lahi mo, alam mo yun, Oo. nadi-discriminate ka. And with that, nagkaka-resentment ka sa kapwa mo. In my case, ako, oo, super. And it also leaves us feeling the need to always be validated by the Western gaze just to gain an ounce of respect. Tapos isa pa yun, colorism, shoota, for the longest time, no? We were made to believe na negra ay pangit. What the fuck is that? Lahat tayo brown. Putang. Yes, girl. This type of mindset of, diba? This type of mindset Di overpowers lahat the ng maputi, self-perception. malinis ang kalhulugan. Ay, that's true. Ang deep. May entra po ngayon si Auntie Edith. Gising siya today. I love it. No, nakanap siya. Nakanap. Nakanap siya, everyone. Sa lahat po, inform lang namin kayo, hindi siya nagnanap usually. Tulog na po siya. Totoo. So, it's an honor. It's an honor to have her. Way past her bedtime. Pero totoo yun, sabi ni Dick, mas tingin ng Pilipino na mas maganda ang mapuputi. Kahit na mukha naman silang mga paabe. Gray! Ay! Beep yun! I-beep Surot ko lang. yun! Ang daming na may bring up sa episode na to. Ayoko na. Yun na ba yung point mo? Tapusin na natin ito. Sabi sa inyo, sakit sa ulo. Oo, cancel. Bottom line, cancel her. Cancel her. Ikaw, Dicky. Yan sa'yo. Medyo mahaba tong sagot ko. Oo. Ang tinig. Oo. Ito ko. Oo. Nagdadalaga po siya. Si Auntie Edith yan. Anyway, meron akong colonial mentality, for sure. Like, nung first year high school, nung kabataan ko, yun yung talagang highest level ng colonial mentality ko. So much so, na naisip ko, nung first year high school, na sana, i-colonize na lang tayo ni Uncle Sam. College, and early adulthood, ayan, medyo bumaba na yung colonial mentality ko, I would say. Mga nasa 20 to 45% na lang. Kasi nung college, na-expose ako sa Filipino culture ba dahil sa theater. Alam mo yun, we have something to offer. Pero, mas nakikinig pa din ako sa Broadway musicals than our own. But in my defense, back then, there weren't a lot of Pinoy musicals. Only a handful. And I didn't have the money. Alam mo yun, I didn't have the resources para panoorin each of them. Pero pag umuwi ako ng Pilipinas ngayon, for sure, na manonood ako ng mga Kasi you Filipino have the money musicals. Oo. Yes. Mayabang ka. Yes, exactly. Mayabang nga. Yes, afford na. Manonood na ako ng Filipino musicals. Tapos nakita mo siya sa Wicked, no? Uy, ginagawa mo nito. Nasa Soler ka. Mag-Hamilton yan. Mag-Hamilton Oo, yan. maghahabol Well, anyway, doon. at saka, nung college din, mas nakikinig ako ng American music than OPM. Pero it was the time, in my opinion, lowest of the low yung OPM nun eh. Walang magandang music nun. Tapos, mas Sharon gusto ko din yung Reyes. international. You mean hindi mo gusto yung Yeye Bonnie? Ano? Maganda doon.
College ba yun? Hindi naman yun. Kapalagal. Tito Vic and Joey pala yung kabatch mo. Oo. Ayun, mas gusto ko din international brands kaysa sa local brands when it comes to gadgets. Like, my phone, Star Mobile, hindi ko Cherry. masyadong trip yan. Mas gusto ko yung iPhone or Samsung o Cherry Mobile. Hindi. Ay mo, iskiki. Pero ayun, anong nag-work na ako abroad, ayan, bumaba na talaga. Parang 0.05% to 5% na lang. Mahirapan yung Sugar. yung barista dito, yung sugar Friendly, level. no No sugar. sugar na points. So, 0.1. 0.5% sugar. Kinikil niya yung sugar cane, no? Kaya makawak siyang 1 teaspoon. Kinakabahan siya dun sa 0 point. Gago. But ayun nga, bumaba na yung level nun. Parang naging proud na ako na maging Pinoy. Or not necessarily maging Pinoy, but proud na ako maging Asian. Kasi mas na-immerse na ako sa ibang culture eh. Alam mo yun, nakapag-work ka na both other Asians and especially Westerners. And na-realize ko na no one culture or race is superior to others. Pare-pareho lang tayo at the end of the day. Some Westerners like Asian culture more than their own. Tapos some Asians like the life of Westerners more than their own as well. Alam mo yun, babalik tayo dun sa hindi tayo kontento sa kung anong meron tayo. Gusto natin palagi yung wala tayo. Diba? And ayun nga, there are things that Asians do better and there are things na Westerners do better, which ultimately makes us all equal. At saka, siguro last lang, ang dami ko nung pinagsasabi. Oo nga, parang final words. Final words na. Oo, final words. Salamat sa pakikinig. Tinodo niya na kasi alam niyo naman to siya, mamaya pagod na siya. Oo. Hindi, sige, yun na lang. Yun na lang. Tumigil na. Tapusin ko na yun doon. Thank you so much. Bakit may pa-thank you? Ano to, binibining Pilipinas ba? Thank you. Ikaw na nga, Anjurem. Ako sobrang guilty din, syempre. Hindi rin ako magmamalinis dito. Tulad nung kay Janine. Sa coffee, sa shops. Kasi, hindi tayo pupunta dun sa never heard na mga tindahan, di ba? Kasi alam mo yung ugali ng Pinoy na kung ano yung sikat, kung ano yung trending, yun yung pipilahan, lalo na kung na-influence siya ng mga Hollywood stars, di ba? Kung ano yung brand ng damit na sinuot nun, yun yung bibilin mo, promise. Di ba? So, although, mas tinatangkili ko na ngayon yung mga local brands, tsaka yung clothes and restaurants, yung tanging guilty na lang ako na ginagawa is yung taste ko sa music. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-attempt na makinig although nakikinig naman ako ng OPM, pero hindi siya yung lagi mo ipi-play. Diba? Kapag binuksan mo yung Apple Music mo. Kasi, bihira ako makinig ng Pinoy music. And I'm really sorry about that. Kasi kung papapiliin mo ko from Eminem at Salbakuta, friend, bibindutin ko pa rin si Eminem. Alam ko na super talented ng Pinoy artists, pero it's not my genre. To each their own. Oh. Kanina pa natin pinag-uusapan, no? Pero baka yung ibang listeners kasi hindi pa din aware or nalilinawan kung ano ba talaga yung colonial mentality. Tsaka bakit ang dami sa atin sa Pinas yung merong mindset na ganito. So, quick textbook definition lang. Sabi na naman sa Batis, is defined as the perception of ethnic and cultural inferiority and a form of internalized racial oppression. In Tagalog, mababatingin mo sa sarili mo dahil yun sa kung saan ka nang galing at kung paano ka na-bring up or yung culture mo. Yung racial oppression naman, yung racist attitude mo towards sa sarili mong kababayan na kanina pa namin pinagagagawa dito sa episode na to, Lord. Ano na? Kung di pa dan talaga kami guilty. Oo. Pero gusto ko lang i-point out na it's not necessarily, tulad na sabi ni DK kanina, it's not necessarily only Filipino-centric. Yes. Contrary sa beliefs ng marami sa atin. It's present in any culture. Siguro mas napapansin lang natin to sa mga Pinoy. Kasi hello, Pinoy ka, taga-saan ka ba? Diba diyan ka nakatira? So yan yung mas mapapansin mo, diba? Talagang maiirita ka kasi yun yung nasa paligid mo. Tsaka bakit marami sa atin sa Pinas yung may colonial mindset? It's super obvious, guys. It's a direct consequence ng very long history of colonialism natin. Yun lang yun. Kailangan niya pa ng further explanation, ewan ko. Wag sa akin.
Sakit ng ulo ko. Ayun na nga. Galit na naman. Galit na naman ako. si Jun. Stress ako talaga every Friday kasi nakikita ko si Karen. Stress ako, trigger ako sa kanya. Agreed. Ayun na nga. Agreed. Ngayong malinaw na yan, ano mga examples naman, yung hindi sa inyo mismo galing, kundi sa paligid nyo, yung pwede nyo ma-share ngayon as example ng colonial mentality. Mauna ka na, DK, kasi baka mapagod ka na eh. Makatulog ka Maikli lang maaga. tong sagot ko. Ay! Gag. Bumawi, no? Bumawi. Oo, babawi ako dito. Ano sa akin, yung American dream ng mga older generations. Ayo. Di ba? True that. Ayun lang. Ayun lang. Ay, I love that. Sabi ko sa inyo. Napaka-iksi nga. Oo. Concise. Sana, Concise. sana kaya natin. Yung dami natin nagsasabi minsan eh. Actually, habang ng episode natin. Actually, Nahihirapan si Auntie Edit mag-edit ng episodes natin. Dami kasing kuda. Dami side comments. Hindi man importante. Ikaw, Jerem. I love my tan skin, dark hair, and petite body. Ngayon nasasabi kong proud Filipina ako, pero it wasn't always that way. I struggled with low self-esteem kasi before I learned to embrace myself entirely. Lumaki ako na pinamumukha sa akin yung standard na maganda, air quotes, maganda. And that is matangkad, na maputi, na singkit, di ba? Na makinis yung balat, ganyan. You know, yung mga Korean-looking na mga babae. So, I was conditioned to believe that I am not beautiful kasi wala ako ng lahat ng yun. So, ang ginagawa ko dati magpaputi, ganyan. Kojic, papaya, nako, friend. Yung mga gluta-glutan, name it. I've all used it. Kasi, yun nga yung ano, diba? Yun nga yung sinasabi sa atin na standard. So, pero na-realize ko through my journey na okay pa lang morena ako. Pero until now, kahit na proud na ako dun sa skin ko, may mga times pa din na pumapasok siya sa isip ko kasi it's part of my childhood trauma. Pero, ayun, kiber na lang kayo, bahala kayo dyan. Gusto ko yun. May self-improvement na naganap. Ikaw, Karen, may self-improvement ka ba? Anong sample mo? I hope so. Well, As a Sagittarius. Asa sa guitar. let's start with self. Yun lang. Self lang. Let's start It with ended there. Oo. After ng self, wala na. Yun lang. That's it. That's it. Pero siguro for me, I'm gonna be very political Anywho, kasi the topic itself is political and everything is political Don't come at me Para sa'yo. It is. Fucktards. Anyway. Inaawa si Carol. I See love how you. we don't like I love you, her. Carrie. I hate her guts. We are really different from each other, so I really don't get how Yes. paano we built our dynamics over six years. We've been friends for a long time. We know each other's darkest secrets, pero I don't know how we made it work. Anywho, going back to yung colonial mentality na nakikita natin sa paligid, I think I can relate that over the people that sprouting in social media, over TikTok and Facebook. Now we see them looking down sa mismo nilang kababayan. I've only been active in TikTok recently just because we had to do the pod, and I'm the one handling that. So Facebook, just because they integrated Reels na. So, they have Reels, and syempre to pass time, you watch stuff. And a lot of people na nandun, I see them looking down sa kapwa nilang Pilipino. Best example, I guess, is nitong nakaraang Philippine presidential election. I'm not being biased here, but the best choice was very obvious at that time. I'm really not being biased, but the best choice we had lost. And majority of the supporters of that candidate ay sinisisi ang loss ng mga Pinoy from the lower class sector of the society. Saying na, ang bobo nila, bakit pinaupo yung anak ng diktador, don't they know better, bakit nagpapadala sa vote buying, all these things. Lalo na yung mga taga-probinsya, sasabihin nila na they don't know better, dahil pobre sila. Nakakainis lang kasi dinidiscriminate mo sarili mong kapwa. Hindi kasalanan ng mga taong to na mahirap sila and they're uneducated. But anywho, more than anything, you make others feel more inferior pa. Sabi nga, di ba, again, kapwa mo Pinoy pahihila sa ipamaba. In this context, binababa pa nila yung pagkatao. Ganon.
Hindi ko alam yun na yun pala. Kasi wala nga kami sa Pinas, so hindi namin alam what happened after nung election. Grabe, nagsisihan lang. Oo. Yeah, because, well, Ang alam ko lang may nagkasiraan na Oo, pamilya. nagkasulian kaibigan. ng kandila. Yung alam mo. Oo. Kabari. Diyos ko Lord, sa akin naman, yung example ko, very close to home. Literally. Kasi yung example ko, sarili kong ina. Naalala niyo yung sinabi niya sa akin na magka-Canada daw ako. Tapos di ako aware na magka-Canada pala ako. Okay. Sinampol ko siya kasi grabe, pinipili talaga ng nanay ko na magpunta ako sa ibang bansa. Especially sa West. Nasa ibang bansa na ako ngayon partida na yun. Oo. Di ba? Pero para sa kanya, mas gaganda yung buhay kapag nasa first world or western country ka. Ang laladay kasi alam kong hindi lang to sa akin nangyari. Sure na sure ako, hindi lang ako yung pinipilit ng nanay. Punta ka dito. Yung ganun. Pero para sa kanila, diba parang yung mindset na pupunta ka lang sa West, tas dun ka uunlad. Best example. So, isa rin tong discussion na connected sa OFW episode natin No? Most of the time, ang reason talaga ng mga OFW, kaya pinipiling umalis sa sariling bansa. Kasi, di ba, yung fact or feeling na mas maganda yung buhay doon. Mas maganda yung work doon. Mas marami yung sahod. Mas marami yung mapapadala. Pero para sa akin, hindi talaga. Or not necessarily din talaga. Depende pa din kung paano ka dumiskarte sa buhay. Tsaka kung gaano ka ka-resilient. Especially when it comes to failures or bad experiences. Kasi kahit nasan ka sa mundo, first world man yan, western country man yan, kahit nasa Pilipinas ka, or sarili mong bansa, kakayanin mong umunlad kung magpupursige ka. Tsaka paano din kasi uunlad sa pamilya kung ginagawang breadwinner yung iisang tao lang, tapos yung the rest, nakabuka ka lang sa bahay, di ba? Tingin nyo, yun talaga yun. Kaya nyo nga pinupush dyan para the more yung bubuka ka sa baler. Para hihintay lang kayo ng mga padala, di ba? Kaya nyo pinupush para mas lumaki yung sahod. Ganun. Kainis, nakaka-stress. So, yung mga nagpupush dyan, kayo pa yung nagpupush na hindi nyo naisip na nagpapakalayo sila, nagpapakalamig, nagpapakainit sa ibang bansa para mapadalahan kayo. Parang paka-toxic. Sabi sa inyo, sakit sa ulo na itong topic natin. Ayun nga. Nalit lang siya. Yung nagbigay na tayo ng kanya-kanyang personal at society. Nag-rant lang ako sa example ko. Bigyan na tayo ng kanya-kanyang personal at societal samples ng colonial mentality. Anong maa-advise nyo? Hindi lang dito sa atin as friends and host ng podcast. Hindi lang din para sa listeners, kundi para sa sarili ninyo. Para ma-decolonize or ma-avoid naman natin kahit papano yung colonial mentality. Siguro start from being self-aware. Kasi yun yung pinaka-importanting step para ma-decolonize yung minds natin. Dun ka magsimula kasi healing from colonial mentality is a lifelong process. Hindi mo siya may iiwasan in our daily lives. Diba? Lalo ka na, Janine, pagkape mo pa lang, araw-araw ka nagkakape. So, just crucify me already. So, ayun, I think you just have to accept who you are. And be proud. Kasi sa huli, ikaw lang din naman magbubuhat ng sarili mo. Tsaka, yung maging proud sa roots mo. Kasi, tulad nga nang na-discuss kanina, parang iba yung tawag dito, yung ambag mo sa mundo. Kumbaga. Ikaw, Karen, anong ma-advise mo sa madla? Be yourself, trust yourself. Charot. Hindi siya advice. It's more on, an opinion. It's more of an opinion. I think kasi, nowadays, Pinoy's progress now with this colonial mentality. And yung preferences din natin, we've already progressed from that. Ay, gawa na din siguro ng modernisasyon. A lot of people, especially youths now, prefer local products kasi it goes well with their skin tone. I've been seeing a lot of products, fashion brands na caters to a lot of skin tone na. Alam mo yun, for exclusivity. Yes.
Oo. not to leave anyone out. Alam mo yun, mas makikita mo yung colors that goes very well with a morena skin tone. Mas may variety na sa mga makeup, clothes in the fashion market. And also, a lot of young Pinoy designers ang umusbong na and being tapped by the smallest influencer to the biggest names in the industry. Nai-integrate din sa mga products na to yung culture natin and what we know is ours. I think there is no wrong or right way to go around decolonization. Pero I guess the best way to reclaim our identity as Pinoys is to recognize and reflect on our culture. Media is easily accessed in this generation and we can easily fact-check everything as well. So hindi na mahirap for us to read through things about our culture and also how we can embrace it more. #Pinoy Pride, ganun. Love it! Ang haba na naman po ng sinabi That way, Anay! Thank you. ni Ma'am Karen. Sila talagang dalawa, yung mga sagutan Exactly. nilang dalawa ni DK. No? Mga pang ano. Nasa stars naman nila yun. Pang binibining Pilipinas yung mga sagot nila. Ikaw, DK, ano sa'yo? Bago ko ibigay yung advice ko, I think it will take time para mabago yung ganitong way of thinking. Kasi we've been conditioned culturally to believe na we're inferior compared to Westerners in particular, di ba? Pero yung advice ko lang, yung, Ang haba ng pause. hindi ko kasi masyadong maalala, yung tangkilikin yung sariling atin. Kala ko magmumura siya. yung Grabe. Tangkilikin. Tangkilikin hindi pala. Tangkilikin yung sariling atin. Like, for example, sa OPM, di ba si Angelem, hindi siya nakikinig ng OPM. Yes. Ako din naman, hindi ako masyadong nakikinig ng OPM, yung mga modern OPM. Yung mga Yes. dati, pinapakinggan ko. Oo, Diba? Oo. Ihit. R2K. R2, Regine pa. R2K, Reggie! Reggie! Yes. So tell us. Yun pa din. Di ba sinabi nila, if you're listening to Article ni Regine, hindi ka bayo. Tell us. Wait lang. Pwede 50-50. Sugar level. Oh, may sugar level din to. Showbiz, siguro sagutin niya sa sexuality. Sugar level. Oo, meron tayong episode Abangan niyo about yan. sexuality. Doon na siya maglaladlad. Hindi pa ba nalalad? Hindi pa pala. Oo. Dan. But anyway. Sabuyan sila, kasal yan. Oo. Yes. I made a Kung saan mistake. na napunta. Eto na nga. Yun nga, di ba, ako hindi rin ako masyadong nakikinig OPM, especially yung modern. Pero, in all fairness, no, yung SB19, yung P-pop group, in fairness, ang ganda ng mga kanta nila. Parang, medyo nakikipagsabayin sila dun sa mga K-pop. And even the music videos, ha? Even the music videos. Oo. Oo, in fairness sa music video. Pinanood ko yung Gento. Ay, really? Ayun, maganda naman, di ba? So, ayun. So, makikita nyo na, umaano na din yung Pilipinas. Parang, naiintindihan ko kasi kung bakit mas gusto natin yung iba eh. Kasi nga, kumpara sa iba, mas maganda yung sa kanila kaysa sa atin. I agree with that. Pero, ayun, unti-unti na tayong lumelevel sa kanila. So, baka naman pwede nating pagbigyan yung mga local, not just local artists, even local shops and whatnot, di ba? Kasi papunta na din tayo dun. And they need our support para mas mag-thrive sila, di ba? Yes. Yun lang. Oo, yung mga bumibili ng Calvin Klein, yung tigilan nyo mag-sew-in na kayo. Uy, pero Sasabihin niya bench. No? ever since Oo. ang brief ko, Brute, mabibili po yun sa Baklaran. God damn it. Diyos ko, Lord. Ako na nga lang. Yung advice ko, para hindi lang to sa mga listeners or sa inyo, sa akin din, to understand our history even more, para maintindihan nating lahat yung present. Most ng mga tao kasi, lalong-lalo na yung kabataan sa atin, oh my God, wala silang kahit basic understanding man lang kung ano bang nangyari sa bansa natin before. Ano nangyari kay During, Jay Rizal? yes, Si Jay before, Wiz. during, and after ng mga colonization na nangyari sa Pilipinas. Like, shortly after ng last Independence Day sa Pilipinas noong June, I gave a brief history ng Philippine independence sa virtual lunch namin sa work. Remember kasi na-mention ko dati na I work with people from the UK. So before that,
syempre nag-research ako, no? Hindi basta-basta lang akong nag-ano-ano doon nung ano namin. Most nung na-research ko naman, alam ko naman na. Kasi naturo na sa atin sa school dati. Siguro yung pinaka naging refresher ko doon yung timeline of events. Yung, okay, ito pala yung nangyari bago yun. Si ganito pala yung ganito nung nangyari yun. So, naganon ako nung nag-research ako uli, nung na-refresh yung memories ko. So, ang dami pa ding kailangan matutunan talaga. And for sure, tayong lahat on the same page. Kasi based sa natutunan ko, grabe, sobrang fighters, resilient, tsaka matatag tayong mga Pilipino. Kaya nga tayo naging independent country, di ba? Kasi we fought for our freedom, god damn it. Pero yun nga din, dahil dun sa nangyaring yun, ang laki din ng naging impact ng or effect ng colonialism sa atin talaga. Ingrained talaga siya sa atin. And it makes sense why the Philippines is the way that it is right now. Kasi it will take time, a lot of time, bago makita natin and ma-appreciate natin kung sino talaga tayo as a whole country. Imagine, pang ilang years, 125 years of independence, that's not even half of 333 years na kinolonize tayo ng Spain. Hindi pa dyan bilang yung US, Japan, yung may iba pang bansa na nanakop sa atin, guys. 333 is just Spain. 125 years, yes, kung iisipin mo, ang tagal na, di ba? Kasi Singapore took 30 years para maging as maunlad sila. Pero imagine nyo, for 400 years, colonization, after colonization yung nangyari sa atin. Anong ending nun? Di syempre confused talaga tayo kung sino tayo. Kasi other people from other countries dictated us on how and who we should be for 400 years. So cut us some slack. Our history was very rough. Kaya para sa akin, kung kaya nyo, kung kaya nating lahat, learn our history, guys. It's very rich, it's very mind-opening, and very inspiring. Ang badass natin. Promise. And it's a shame na hindi yan alam ng musa atin, lalo ng mga Gen Z. It's a shame. It's a damn shame that you guys don't even know J-Riz. Pero wag nating isisi sa kanila din kasi yung educational system din Oo, natin. binabago din kasi. Kasi nga, colonial, ay naku. Ayun, may final words ba kayo? Or hindi kayo nasabi kanina na point? Ilabas nyo na yan kaysa iutot nyo pa yan mamaya. Mauna ka na, Karen. Siguro sa akin, ito na lang final words ko. I am not afraid to keep on living. I am not afraid to walk this world. Seryoso. Famous last words pala, sorry. Panahon ng My Chemical Romance. Oo. Iba pala. Ito na naman tayo. I guess the lyrics Guess na naman oo. yung laro. Guess that song. Oo. Pero, ayun, I guess, there's nothing more to say. But, just to be proud of our own. Ayun nga, sabi nga ni Janine, we are badasses. Because we are a archipelago. So, ibig sabihin, hiwa-hiwala yung natin, yung lands sa atin. And that itself, kasi magkakahiwalay tayo. So, iba-iba ng kultura meron yan. Each land has something to offer. The best way na makilala natin yung sarili natin is to recognize our own culture. And although it's done, I would want everyone, and I would encourage everyone to visit a museum near you. A National Museum is free. And yeah, they're just closed every Monday, but it's free. Malapit lang siya sa amin. Alam mo, dati mumulan lang yan. Doon palagi sa may likuran na nagmumumol yung mga taga-Ubel. Alam mo yan, Janine. Parehas po kami taga-Ubel. Japanese garden. Feeling ko isa siya dun. Isa pala ako Actually. namataan. Siya lang. Ako wala, nakakadaan lang ako, nagtutok-nakan, saka nagmumumulan. Kasi may holding hands pa sa Manila. Ay na naman. Tapos ako, ang hinuhold ko lang, syempre yung laptop bag ko. Kinangin na. Ang sapatos ko kasi nga nababaha. So, ayun lang. Love our own. Art appreciation is culture appreciation. Yun lang. Ay, Diyos ko. Gusto ko yun. Gusto ko yung mga last words nyo. Sa akin yung final words ko, hindi galing sa akin.
Di ba ang gulo ko? Hindi, galing to sa colleague ko and good friend of mine, Becky. Becky, shout out. Ano mo naiintindihan ni Hello. Becky? Nagets mo, Becky? Hindi naman naiintindihan. Sa mga Pangalan niya listeners, Pangalan Oo. niya lang narinig niya. Becky, shout out. Sa mga listeners, Becky is a history teacher in England. And I work with her at nanghingi ako ng point of view niya about colonialism and colonial mentality. And I asked her, anong ma-advise niya sa atin? Bilang isa siyang from a colonizer country. Our most favorite. Yung sa kanila nag-ugat yung colonization na yan. Kasi, like I said earlier, it's always good to see things from a different perspective. So, nag-send siya ng letter sa akin. Babasahin ko lang bibilisan ko. Promise. Ito yung letter na sinend niya. Ang title, Colonized from the Dear Charo. Dear Charo. Kay Ma'am Charo pala. Ang title, Colonized from the Colonizer. Diyos ko, English to Lord. Naulo ko. Dapat may slang din. Dapat yung accent din ni Becky. Ay, enda Oo, natin dapat- yung podcast Dapat may na. accent na British. Enda Oo. natin to ngayon pa lang. Salamat sa pakikinig. Hindi natin Can't. Hogwarts is my home. Harry Potter. Eto na. Colonized from the colonizer. As a history teacher in England, in my opinion, it's important that we tell our future generations what has been important to the development of our country and identity, good and bad. However, for us, there are only some aspects of our colonizing past told at school. When colonization is taught at age 11 to 14, we mainly teach about slave trades and how slaves were treated badly when they reached America, slightly removing ourselves. There is some teaching of how we stole resources from the West Indies and India, but not enough about the impacts on the people we colonized, including the deprivation and hurt caused. We have to be careful what we teach to such young people, but I think we can go further to own up to the problems we have caused. Our culture is made up of our long history and development, from medieval peasants to the royals to our music and most recent politics. But a lot of our culture is brought about from those who invaded us or cultures we took from. From the Viking place names to what the country voted as its favorite dish, we have so many communities who we owe so much to. Like those soldiers from the empire who fought in the world wars who were given the opportunity to move here. So although we have traditionally, quote-unquote, British things, like our royal family and our fish and chips and tea, as a society, our culture is determined by our many communities from across the empire and Europe. Some British politicians like to tell us that our traditions like marriage and respect for the royal family need to be protected. But our culture is made up of so many different British communities, customs, which need to be respected and embraced as well. We may have come together in different ways, but we are all British and have things that we find important. My advice to countries who are seeking an identity is to find it from your own people, what they find important, and what they think binds you together. Whether it's shared heroes, ideals, or shared loves, you have to celebrate and encourage what makes you an individual community. There will always be outside influences that can build and develop into your identity, but don't forget what makes you unique. As Irish poet Oscar Wilde once said, "Be yourself. Everyone else is taken." Oh, Aw. Diyos ko. Na-nosebleed ba kayo? Mic drop. Ate, paulit po. Hindi ko po naintindihan. I just, So Puta. much, na-miss, Becky. Pwedeng pakiulit from na-miss the niya pa, top. doon niya na-miss yung as a history teacher. Na-miss niya, doon pala sa umpisa. My colleague, Becky. Ay, ganun. Ano pala? Oo. Oh, thank you, Becky. It's really nice. Thank you, Becky. Thank you so much. Yeah, it's really nice to hear that from someone na, di ba, well aware. But again, hey, Becky is a history teacher, you guys. Not everyone thinks this way in the Yes. UK. And even her, as a history teacher, alam niya na there's something missing on how they teach their history. And she tries her best kasi syempre teacher siya. So, tinatry niya kung paano niya matuturo without, di ba, na ano sa school.
So, yun. Thanks, Becky, for sharing your Thanks, letter. Becky. Yes, thank you so I much. think Becky knows na if there's something missing, they probably can find it in the British Museum, no? It's free of charge. Ayun na nga. Sana, Ganda ng end nun. walang biro. Sana na-enjoy nyo yung episode namin. Tsaka Yes. naka-resonate kayo sa iba't ibang points of view namin. Kahit pa paano may natutunan kayo from us. Pero hindi na sayang yung oras nating lahat dito, di ba? Like I said sa umpisa ng podcast, malawak pa tong topic ng colonial mentality. I don't think na-mention namin how it could also affect our mental health. Kasi it could also, tulad nung sample ni Andrew Rem, it could result sa very low self-esteem, rejecting our own culture, feeling inferior all the time, shame and confusion. Grabe, ang dami pa. Kaya yung next episode natin ay yung part 2 ng topic na ito. Nako, Excited na dyan si Karen. mga swish. Nako, that's Excited true. na talaga Talaga siya. naman. Ang dami niyang ba. This is her Christmas. Ay, wait lang may gusto lang akong Ano? ihabol. Yung sa MOA ba? Yung MOA Globe, may ginawa ba sila for Independence Day ng Pilipinas? Nung I think they usually June. do. I think they usually do. It's handled by, like a part of SM. Okay, So, okay. they do. They usually Kasi- do. Nung commemoration. Pag may mga events naman eh. Oo. Yung national, Holidays. they do something kasi Ah, that's their own. Okay. Meron Okay. Huwag ka mag-alala, Beth. Bakit? Ba't mo Ay, natanong? tsaka Wala, na. BTS lang kasi nakita ko eh. Oo. Oh. Pag-usapan natin yung sa part 2 para naman. Sige. Bakit kaya tinanong to ni Vicky? Minsan lang to gising eh. Ba't niya kaya Tama. naisip? Alive na alive siya. Ayun na. Kung na-enjoy nyo to, mga listeners, Diyos ko, kung na-enjoy nyo tong episode na to, why not i-follow nyo na yung podcast namin? Spotify or Apple Podcast, kung saan man kayo nakikinig right now, subscribe yan sa Google Podcast. And total nandun na din man kayo, di ba? Rate nyo na din kami para alam namin kung tama ba yung ginagawa namin. Kung itutuloy pa ba natin? O kung itutuloy pa ba namin. Hindi kami nakakatulog dahil dito. Oo, putol-putulog namin. Anong oras na? 2:00 na dito. Totoo. Karen! Also, like to follow us on our socials, Facebook, Instagram, and TikTok. That's at Friday Calls Podcast. You'll find the links sa show notes. Kukulamin ko kayo kapag hindi ko nakita ang mga pangalan ninyo. Kasi unang-una si Andrew Rem, kukulamin ko siya. Sana sa DM tungkol sa iba pang topics na gusto nyong itakal natin or kung gusto nyong i-share ang point of view ninyo or personal experiences in connection with today's topic. Love that. Sige na, punasan ko pa itong nagdudugo kong tenga. Pati tenga. Sige, tigil lang natin. Ba't nagteka? Ano mga bata?